Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video, samahan nyo kami dito sa Tanay Rizal. Maghahanap kami ng mapapasyalan at the same time bigyan namin kayo ng tips sa isang ligtas na pagmamotor. Tara, let's go! Safety tips for motorcycle ride. Number 1. Wear protective gear. Magsuot ng proteksyon. Lagi magsuot ng DOT-approved na helmet, mga guwantes, riding jacket, mahabang pantalon at matibay na bota o sapatos. Ang mga ito ay makatutulong sa iyong kaligtasan sa kaso ng pagkahulog o aksidente. Number 2. Check your motorcycle. Suriin ang iyong motorsiklo. Bago mag-umpisa ng biyahe, suriin ang motorsiklo para sa anumang maaaring maging problema. Tignan ang mga gulong, preno, ilaw, langis, at siguraduhin lahat ay nasa maayos na kondisyon. Be sure to keep them out in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Number 3. Rider training. Pagsasanay ng rider. Kung ikaw ay bagong rider o matagal nang hindi nakakapagtutor, sikaping makapagsanay sa pagkuha ng isang kurso sa kaligtasan ng pagmumotor. Ang mga kursong ito ay magtuturo ng mahalagang kasanayan sa pagmamaneho at mga teknik sa kaligtasan. Number 4. Follow traffic laws. Sumunod sa mga batas ng trapiko. Igalang ang lahat ng mga patakaran at regulasyon sa trapiko, kasama na ang limitasyon sa bilis, pagpapalit ng lane, at paggamit ng signal. Tratuhin ang iyong motorsiklo ng tulad ng iba pang sasakyan sa kalsada. Number 5. Stay visible o manatiling nakikita. Gamitin ang inyong mga headlight o yung ilaw ng inyong motor kahit na tag-araw at magsuot ng makukulay o reflective na kasuotan upang madali kayong makita ng ibang mga driver o nakapwa ninyo rider ng motor. What's up is down, what's left is right. Number 6. Maintain a safe following distance. Panatilihin ang ligtas na distansya. Maglaan tayo ng ligtas na distansya sa pagitan ng iyong motorsiklo at ng sasakyan sa harapan mo. Ito ay magbibigay sa atin ng mas maraming oras na mag-react sa mga hindi inaasahang sitwasyon o pangyayari. Ganyan sinasabihan ko yung asawa ko kapag nagmamaneho siya na huwag masyadong lumikit dun sa unahan niya. Kasi ganyan din yung nasa isip ko. Yung para safe, kung halimbawa, biglang magpreno yung nasa unahan nyo, diba, at least, meron ka pa distansya. Hindi ka mabibigla kasi kung masyado kang dikit, tapos mabilis pa ang pagpapatakbo mo. Tapos biglang hindi mo inaasahan, biglang nagpreno yung nasa unahan mo. So, ano mangyayari kung mabilis ka rin, diba? Pwede kang mabangga. Tapos damay-damay na yun. Kaya, kailangan talaga natin ng distansya. Huwag masyadong gumikit sa harapan. Sa harapang sasakyan. Number 7. Ride defensively. Magmaneho ng mas maingat. Lagi nating ipagpalagay na ang ibang driver minsan hindi kagad tayo nakikita. So, dapat lagi tayong ready kung bigla silang magpapalit ng lane o kaya kung bigla na lang silang huminto sa pagdadrive. Para maiwasan yung anumang disgrasya.
Number 8. Use both brakes. Gamitin ang parehong preno. Gamitin ang parehong preno ng harap at likod para sa balancing pag-brake. Mag-practice ng pagpreno sa isang ligtas na lugar upang masubukan natin ang kakayahan ng ating motorsiklo sa pagpigil o pag-brake. Number 9. Stay alert and sober. Manatiling alerto and manatili sa katinguhan. Ang pagmamaneho ay nangangailangan ng focus at koordinasyon. Kaya huwag tayong magmamaneho kung tayo ay nakainom, nasa ilalim ng epekto ng droga o sobrang pagod. Idagdag na rin yung sobrang antok at puyat. O hanggat maaari, umidlip muna tayo saglit and then saka na lang ulit pagmaneho pagkagising. Para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna o maaaring aksidente. Number 10. Weather awareness. Bantayan ang kalagayan ng panahon. Baguhin natin ang ating estilo sa pagmamaneho. Depende sa iba't ibang uri, kondisyon at kalagayan ng panahon. Pag-ulan, snow, at basang kalsada ay maaaring malaki ang epekto sa pagkokontrol natin sa ating pagdadrive sa motor. So alam natin kapag basa ang kalsada, dapat alalay lang tayo sa pagdadrive para maiwasan natin ang ano pa mang uri ng suliranin, lalo na ang aksidente. Number 11. Avoid riding in poor visibility. Iwasan ang pagmumotor sa mababang visibility. Kung sobrang makapal ang fog, malakas ang ulan o limitado ang paningin, isaalang-alang na ipagpaliban muna ang biyahe. O kung halimbawa na doon na tayo sa mismong lugar at gusto na nating umuwi, pero naabutan tayo ng sobrang lakas ng ulan or mafog, syempre delikado ang bumiyahe. Kaya mas maganda, isaalang-alang muna natin yung ating kaligtasan. I-postpone muna natin yung ating ride at pagpalipas muna tayo ng sama ng panahon. Number 12. Mind road conditions. Pansinin ang kalagayan ng kalsada. Mag-ingat tayo sa mga panganib ng kalsada tulad ng lubak, buhangin at kalat. Ang madulas na mga surface o kalsada ay maaari magpabawas ng traction, kaya't magmaneho ng maayos at iwasan ang biglang mga galaw. So, pansinin din natin yung mga road sign, no? Lalo na sa mga probinsya. Nakita ko yan nung bakit kami ng Baguio. So, meron mga sign na ang road ay sa bangin, so iaano nila na dadaan na kayo sa bitukan ng manok. So, ibig sabihin, mag-ingat tayo dun sa dadaanan natin kalsada. Ibig sabihin, paliko-liko at delikado. Kaya, alalay lang din ang ating pagdadrive para maiwasan natin ang aksidente. Number 13. Signal clearly. Magbigay ng malinaw na senyales. Gamitin ang ating mga senyales sa pagliko at mga senyales ng kamay upang ipakita ang ating layunin sa ibang mga rider. Siguraduhin alam nila kung kailan kaliliko o magbabago ng lane. Minsan ginagamit nila yung mga senyales na yan, lalo na kung ano sila, yung magkakasama sila. Yung nauna, magsasay na, ito may malaking lubak dito. So, meron silang binibigay na senyales, gamit nila yung kanilang mga paa. Na bilang babala para doon sa mga kasama niyang rider na ito lubak ko. So, mag-iingat sila, alam na nila yung lubak na yon, may iwasan nila ang anumang uri ng aksidente. Number 14.
Watch for intersections. Mag-ingat sa mga intersection area. Madalas sa mga aksidente ay nangyayari sa mga intersections area. So, kailangan nating bumagal o umalalay sa pagdadrive, tumingin kaliwa at kanan para maiwasan ang pagsasalpukan o pagsasalubong ng sasakyan at maging handa na magbigayan ang bawat gusto. So, pwedeng mag-senyalis kayo na, sige, ikaw na mauna muna ang tumawid bago ako naman liliko. Or baliktad, ikaw muna bago siya. Para maiwasan din ang pag mga problema at pag-aaway at aksidente. Number 15, emergency preparedness. Maging handa sa emergency. Dali ng mga mahalagang kagamitan, first aid kit, pagkaroon ng plano kung ano ang gagawin, sakaling magkaroon ng breakdown o accident. Number 16, ride with a buddy. Magmaneho kasama ang kaibigan. Hanggat maaari, magmaneho kasama ang isang kaibigan o sa isang grupo. Ito ay magiging mas ligtas at mas masaya. Tandaan, ang pagmamotor ay maaaring maging isang masayang karanasan, ngunit ang kaligtasan ay dapat laging maging pangunahing prioridad. Manatiling maingat, maging handa, at i-enjoy ang responsableng pagmamaneho. Ayan po, at narito na rin po kami, nakakita na ng magandang pasyalan. Maraming salamat po sa panonood, at kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga new uploads. Thank you po ulit, and bye-bye!